Hello mga chong, isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating munting channel. Interesting topic po ngayon to, no? Sabi, riders na nakagirian ng isang pulis humarap sa RTIA, lagot na. Panoorin natin ang video at ating bigyan ng komento, criticism at opinion. At bago po yan, kung bago po kayo dito sa ating channel, baka naman po pwedeng makahingi ng lambing. Pasubscribe na lang po ang ating channel. Malaking tulong po ito. At pati na rin po dito sa channel po ni Senator Rapi Tulfo in action. At halina't umpisahan po natin. Sir Nap, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol Tulfo. Gusto niyo po magbigay ng salaysay, paano ba nangyari? Bago pa po yung video na yun, meron pa pong nauna. Ang nauna po nun, Sir Tulfo, traffic po kasi. Ngayon meron pong bakante na pwede pong umabante na si Sir Palma. Hindi po siya umabante. Okay. Then natapik ko po yung top box niya kasi po bumubusin na sa akin sa likod yung mga ibang motorista. Na para makabante na po. Ngayon po, ang sabi po sa akin nung nakamotor na dilaw, bakit? Pulis ako. Ito baril ko. Itinutok po sa tiyan ko. Nakatutok po sa tiyan ko yung baril, Sir Tulfo. Yung sa video po nakikita nyo. Huli na po yun eh. Mas grabe po yung naon eh. Pagtutok sa akin sa baril, tinutukan din ako sa ulo dun eh. Okay. Kinuha niya yung helmet ko, pilit niya pinahubad yung helmet ko, ginawa niya. Kinapit niya yung helmet ko, ginanong-ganon sa mukha ko yung helmet. Okay. Pilit niya, Pinahubad. Ayun yung papakita yung video kung ano yung ginawa sa kanya. Bali, siguro medyo na-insulto talaga. Unang-una, syempre, pulis. Alam naman natin ang mga pulis sa Pilipinas, hawa-hawa na sila dyan eh. No, parang talagang pag-astang pulis talaga, lalo na tinapik niya pa yung top box. Hindi niya naman siguradong alam na pulis yun eh. Kasi kung alam niya pulis yun, hindi niya gagawin yun dahil tiyak alam niya naman na ma-offend. So ganyan nga nangyari. Pero sana nagpaubaya na lang yung pulis para hindi na humantong sa ganitong reklamuhan. Nagsasabi siya na minumura ko daw siya, pero hindi po ako nagsasalita, nasashock na po ako sa kanya nun eh. Pagkapit po sa helmet ko, sir, imbis na tanggalin niya, kasi pinatatanggal niya sa akin, inungod-gud niya yung mukha ko dun sa motor ko. Gumaganon-ganon po ako. Hawak-hawak niya. Hindi niya po intensyon tanggalin yung helmet ko. Kasi pinatatanggal niya sa akin eh. Pero nagpakilala siyang pulis, sabi niya, pulis ako, ba't mo ginawa sa akin yun? Nung una po, Okay. yun po. Hanggang sa yung nakita po sa video, makakalagitnaan na po yun. Matagal po yun. Wala pong umaawat takot. Opo, may baril. May baril po kasi siya eh. May nakatutok sa tiyan, nakatutok sa tiyan ko, tsaka sa ginanon sa akin sa ulo ko, ginanon sa akin, no? Tapos binaba niya ulit. Dumating yung dalawang pulis na naka-uniforme sa eksena. Anong sabi ng dalawang pulis? Yung dalawang pulis po, sir. Puti nga po dumating yun eh, dahil kundi dahil doon, hindi po matitigil yung isang pulis eh. Ang pangalan po nung pulis na nasa video na abusado ay si Police Staff Sergeant Romeo Palma, District Intelligence Section ng Manila Police District. Again, Staff Sergeant Romeo Palma. Salamat po kay NCRPO Chief Brigadier General Anthony Abirin. Siya po ang nagbigay ng pangalan sa amin at ng report. Dumating yung dalawang pulis na naka-uniforme. Opo. Tapos yung pagdating po yung pulis na yun, parang kumuha yata ng poses yung dalawang pulis. Agad-agad inaresto po kayo? Opo, dahil sabi po ni Palma. Ano raw kaso mo? Hindi ko po alam. Basta't pinusasan ka lang sa utos ni Palma. Major Ines, magandang hapon. Dagot, mali yung proseso. Nadadawit pa yung dalawang pulis na yun. At yung dalawang pulis na yun, sumunod naman agad sa sinabi nung kabaro nila, no? Dapat kung ikaw medyo intelligent na pulis ka talaga, aalamin mo muna kung ano yung naging sitwasyon eh. Hindi yung papanigan mo yung isang tao porkit alam mo na pulis din siya.
So, yun na masakit. Pag ganyan kasi na bara-bara rin, dawit ka dyan, lalo na nakarating dito kay Senator Tulfo. Alam naman natin, si Senator Tulfo talagang walang pinipili yan, walang sinisino yan. At talagang ipipilit niya kung ano yung gusto niya at tama para mabigyan ng leksyon. So, sa susunod, dapat maging aral to sa lahat ng mga kapulisan, no? Na hindi porkit pulis kayo, dapat nga, kayo yung, serve and protect, no? So, dapat, binibigay nyo yung serbisyo nyo sa tao, Hindi yung parang magiging parang aabuso yung kapangyarihan nyo, gagamitin nyo sa pagiging bossing type. Kung lalawakan mo lang talaga ang isip mo, talagang kami, yung mga taxpayer, ang nagbabayad or nagbibigay ng sahod ninyo, no? Sana sa mga lahat ng mga nagtatrabaho sa government, maging po kayo sa mga taong bayan, no? Maging magalang din po kayo kasi sa ibang bansa talagang baw sila at talagang tinatrabaho nila at hindi sila nirerespeto nila yung mga kababayan nila, yung mga civilian. Dapat ganun, no? Kahapon nag-usap po tayo, Major Ines. Sabi ko sa iyo, by 5 o'clock, ibigay mo yung report. Pero hindi mo binigay sa mga tao ko. Ba't ka nag-aalanganin pa rin? Kung di pa kami tumawag kay NCRPO Chief, i-hold back mo pa rin yung information. Ba't ka ganon, Major? Sir Rafi, pasensya na po kayo. Tumawag po ako doon para informahan po yung inyo pong staff tungkol po doon po sa aming advice. At gusto ko man pong sundin yun, pero may pumipigil po sa atin dito na memorandum circular po ng NAPOLCOM. Ang sa akin po, gusto ko pong makipagtulungan sa inyo. Memorandum circular ng NAPOLCOM, pakibasa nga po sa amin yung memorandum circular ng NAPOLCOM at gusto ko pong makita at padala niyo po kami ng kopya niyan. Yes po, ito po yung NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002 po. At doon po sa protocol ng release po ng information involving PNP personnel. Ang nakalagay po kasi doon, meron pong mga dapat pong sundin at hindi po dapat. Buti meron talaga siya, no? Kasi naibasa niya Kumbaga sa yung singit ni Sir Rapi, ni Senator Rapi, ano na yun, pagka namali ka ng sagot o wala ka nasabi, sopla ka na dun. Kasi ito, pagkausap mo si Senator Rapi, talagang sinasahik ko kanya at kung saan kanya babanatan Mabuti na lang, meron talaga siyang copy. Dapat gawin. Ano po yung mga hindi Kung dapat kaya, gawin? Sir Rapi, pasensya na po kayo. Sabi po dito, observe the PNP people's freedom of information and other policies releasing information. Number 2 po, observe the constitutional right involved personnel, including the Data Privacy Act. At number 3 po, release information based on the result of investigation and other facts po. At kaya po kami nakapag-release na po ng information kasi meron na po tayong na-charge doon sa tao. At doon po sa administrative sanction, Sir Rapi, nakalagay po dito kung sakali pong iba-violate to dito po. Ako po ay mananagot po dito na meron pong severe penalties. Kaya gusto ko man pong sumunod doon po sa yon ay meron pong umihimpil dito. Pero are you aware that there's such a thing as FOI, Freedom of Information Act? Kayo po, nasa public service kayo po yung mga pulis na kumukuha ng blatter, kayo po ang pinupuntahan ng taong bayan para magreklamo, and those blatters should be open to the public. And ibinatter nyo yung nangyaring insidente sa kalye na kung saan na-aresto itong tao at of course nilagay nyo po sa report yan sa blatter ninyo, dapat merong access ang publiko tungkol doon sa blatter na yon. Pero hinuhold back mo because kabaro mo. Pero kung baliktarin natin pangyari, civilian ang nang-abuso against sa policeman, bugbog sarado na si civilian at sigurado ako ipinarada nyo na sa media, katakot-takot na media na sa paligid at pinadamit nyo na siguro ng kulay orange yung suspect na si Bilyan. Yun po yung ibig ko sabihin. Proceeding po tayo from the first episode muna. There were always claims na may data privacy, hindi namin kailangan at hindi namin pwedeng ilabas yung detalye ng suspect dito. I think that's a mistaken appreciation of our Data Privacy Act, Senator. Malinaw po dun sa Section 12E ng Data Privacy Act natin na kapag yung data mo is to be used for the
in order to achieve public safety or in the fulfillment of a legal duty, pwede pong ilabas, pwede pong i-process yung information. Dito po, Senator, malinaw naman. There was a crime and then we're trying to enforce the rights of the victim. May legal purpose po tayo. Plus, bukod pa po dun, Senator, it falls part and parcel sa mga pinapasa po nating bills ngayon sa Senado regarding protection po ng TNVS, which this will be very useful for. So, sana po, nailabas agad. That way, na-enforce agad ng ating victim yung kanyang karapatan po. Narinig mo po, Major. Ako, Major, ang chairman sa Senate ng Public Services. Yung pong TNVS, kasama na po yung rider at consumer, they are under my protection. In fact, nagpapasa ako, Major, for your information, ng bill na kung saan pinoprotektahan ang karapatan ng mga riders at ng mga consumers. Nag-guess niyo po, Major? May karapatan ako kumuha ng information tungkol sa pagwawalang hiya, pang-aabuso against sa mga riders. Sir Rafi, maraming salamat po doon sa binigay niyong impormasyon sa amin at nirerespeto ko po yun. Actually, Sir Rafi, ito po ay kinonsulta po namin sa legal officer po. Hindi ko po ito sariling desisyon. Kung hindi, ito po ay decision po ng aming pong legal officer. Kaya nabanggit ko po sa inyo, sinabi niyo po sa akin alas 5 at gusto ko naman pong tuparin yun. At actually po, tumawag pa po ako sa staff niyo para sabihin ko po at kung ano po yung mga hinihingi po sa akin. At Buti maganda yung mga sagot at paliwanag ni Sir. At kung hindi, yari, nako, may masasabon siya. At saka mukhang bago rin naman to humarap. Tama yung mga sinasabi niya, no? Nakipag-ano muna siya sa legal counsel nila. Para talaga na sa ganun, tama lahat ng sasabihin niya at hindi siya mahanapan ng butas. pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko po natupad yon at kung meron po akong pagkakamali katulad po na nabanggit ko, sir, I take for responsibility po, kasalanan ko po yun, sir. Okay, thank you, Major. Magandang hapon po, Attorney Dinglasan, sir. Magandang hapon po, Senator, sa inyong mga tagapakinig. Pwede ba natin masuspindi ang lisensya nito? Definitely, Senator, pag pinagtagpi natin yung ginawa ng pulis doon sa video, patong-patong din po ang problema nito sa LTO. And most probably, ang mangyayari po dito upon completion of the investigation, baka po revoke ang lisensya nitong pulis. Revoke na lang, sir. Akong bahala, sir. Opo. Sagot kita, sir. 100 million %. I'll be at your back. Tanggalan natin lisensya itong hinayupak na pulis na to. Sakit naman nun, no? So, dapat warning muna. Kasi kung tatanggalan yan, naghahanap buhay yan. Although hindi yun yung pinakahanap buhay niya, pero kailangan niyang mag-drive. Lalo na't pulis yan. May dapat na pag may hinahabol ng mga kriminal yan, so dapat binigyan lang muna ng dala. So sana yun na lang muna. Kasi kung i-revoke naman talaga agad yung lisensya, mabigat talaga yun. Yes po, Senator. Kasi pakakasuhan ko rin itong kasong kriminal eh. Yes po, Senator. And siguro magiging basis po natin kung bakit natin i-revoke ang lisensya ng tao is if taken all together, talagang improper person po siya to operate a motor vehicle. Exactly. In the first place, sir, wala siyang helmet. Pulis pa man. O yun lang, wala siyang helmet. At ayun, gun ban eh. May dala pa siyang baril eh. Makakasuhan pa to. Kaya sana sa mga pulis natin dyan maging aral to. At lalong lalo kasi ngayon sa panahon natin uso na talaga ang ang mga cellphone nagbi-video para makunan kayo at maging viral. So yari kayo doon. Lalo na't kung may hawak ka pang baril, wala kang pasisinungalingan pagdating sa camera at nai-report ka. So yung isang pagkakamali na yan, yung maliit na pagkakamali na yan, na kung inintindi mo na lang, inunawa mo na lang yung pagtapik sa top box mo. So purpose lang naman na nagtapik sa'yo para umabante ka na kasi medyo maluwag na sa harapan mo parang ganon. Man din siya. Yes, sir. Yes po, Senator. Siya supposed to be the law implementer. In-implement niya yung law. Siya po yung nag-break ng law. Tapos Yes po, may baril Senator. pa. Tama po yan. Kung sino po nagpapatupad ng trapiko, dapat siya po muna. Yun lang. So attorney, pagtulungan natin, sir, akong nangunguna rito. So paano natin umpisahan yung prosesong pag-revocation ng lisensya nitong abusadong sarhentong si Sergeant Romeo Palma? Ang kailangan po namin is the copy of the video and the blatter sa police. And then kailangan namin mag-sign yung tao. Yari, may video nga Sigurado yan. Tapos ang
magsasampa rin talaga ng kaso dyan at talagang reklamo na direct siya doon. Itong si Senator Rapi. Siguradong senator to nung hindi pa nga senator to nasusunod ang gusto niya, lalo na ngayon senator to. Kaya kawawa rin yung pulis. Sana nag-isip siya. Hindi siya yung nagpadalos-dalos o inilagay niya yung kapangyarihan niya na pulis ako, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Mali baliktad Dapat alam mo kung mission mo bilang pulis, no? To protect, to serve and to protect. Oo, sir, na nagreklamo dito sa aming opisina sa Intelligence Division para masimulan na po natin yung proseso. Bibilisan po natin ang due process na ito. Actually po si Sergeant Romeo Palma is nandito po kasama natin with Major Philip Ines, kaya lang po mas gusto daw po niya na hindi na lang magsalita in regards with this because na aapektuhan din yung family niya. And right now naman po, Senator, meron na po tayong possible admin cases na ipa-file dito against kay Palma, pero for further investigation pa rin po ito. So ito po yung unbecoming of a police officer and grave misconduct. Okay. Alright. Now, yung sinasabi niya, sige, karapatan hindi magsalita na na-involve na yung family niya. Paano naman itong family ni Sir Ryder na blame na nagmukhang kawawa, pinahiya, nilapastangan? Sargento Raquel, magandang hapon po sa inyo, sir. Hi, Senator Rafi. Good afternoon po. Okay. Sir, inaresto niyo po itong Ryder dahil nagpakilala Yes, sir. pong Apo. pulis. Ito pong kasama. Ayan, yung dalawang pulis na yan, tiyak yan, dawit yan. Kasi dapat bago nila inalam muna nila kung ano yung mga pangyayari. Bilang pulis, hindi ka dapat magiging bias kung alam mong pulis din yung kasangkot na isang rider. 'Di ba? So yun dapat, hindi yung ang masakit pinosasan pa hindi naman kriminal. At saka maling-mali yung yung panghuli o pagdadakma. Man yung si Palma, kabaro Yes, nyo. sir. Unang-una, sir, sana tinignan niyo po muna ang sitwasyon. Kinausap niyo po dapat both sides. Hindi porket nagsabi itong isa na pulis ako, kasama niyo ako, arestuin to, agad-agad arestuin niyo without asking the side of the other person na involved doon sa girian. Yes, sir. We try to our best, sir, to pacify the situation. Actually, kinausap ko po both sides. Kinuha ko po yung both side ni Sergeant Palma, but since po na si Sir Napoleon po kasi is medyo unruly and medyo aggressive and resisting po siya, hindi po mapacify yung situation because of that attitude po. So, according to Staff Sergeant Palma po, yun nga po, he is trying to throw unsavory words to him. At the same time, trying to assault Staff Sergeant Palma po. So, while we are discussing to that matters po, kukunin ko po sana yung side ni Mr. Napoleon, but still resisting po siya. So, yun po yung time po talaga na talagang medyo nagkaroon po ng di pagkakaintindihan po. Alam niyo naman po, number 1, gun ban. Number 2, hindi po siya naka-helmet. Ito pong kasamahan nyo. Di ba, sir? Yes, sir. I understand. Ayan, nagpalusot na. Di ba? Pero binuko, gun ban, tapos walang helmet. Doon pa lang, kung talagang inalam nila, dapat, di ba, hindi nila agad pinosasan at dinampot. So ngayon, dawit sila ngayon dyan pagka ganyan. That, sir. Since po kasi na-i-report po ng concerned citizen sa amin yan, nangyari na po yung part na yon. Nung pagdating nyo pa lamang na siya ay nakasibilyan, okay, at nakadraw yung baril, hindi nyo man lang hinanapan siya ng tsapa o ID to make sure na pulis talaga siya? Paano kung na pulis-pulisan lang siya? Yes, sir. I already understand that, sir. But Staff Sergeant Palma already know na po. Kasi po kasama po namin siya sa position po sa Thomas Ernst po. Kasama po mismo namin siya. Kaya po nung nag-approach po kami, na-verify ko po kaagad that he is a police officer. Dumating po kasi kami doon, sir. Naabutan namin na nag-uusap po sila. Hindi na po namin naabutan yung part na kung saan iniyayanig po ni sir yung helmet at the same time nagkakaroon ng commotion. Dumating po kami to the exact na location na medyo kalmado na po ng konti yung situation po. So at that moment, I try to consult Police Staff Sergeant Palma kung ano po ba talaga ang nangyayari. So since na we are discussing to that matters para po mapacify yung situation, si Mr. Napoleon still
in the presence of us, uniformed personnel, doing throwing an unsavory words to us, aggressive, resisting, and out of control. So ang nangyayari po, hindi po nagkakaroon ng pacification sa situation po namin. So yun po ang nangyari, sir. Okay, balik na rin naman natin. In the presence of a police officer in uniform, Sargento Palma was aggressive and his gun was drawn. At alam nyo na gun ban in your presence. Yes, sir. Apo. In your presence, dapat hinolster niya yan. He's Yes, the sir. one Yes, sir. who's out of control. Apo. You agree with me, Major? Ang Ulit po. sinasabi kasi nitong dalawang arresting officer, kasi in their presence as policeman in uniform, unruly daw, out of control daw itong rider. And if you look at the video carefully, he wasn't unruly. Hindi siya pumapalag. In fact, gusto niyang umiwas. Tinutulak-tulak yung kanyang helmet, ulo, at nakabunot ang baril. So dapat, sir, itong dalawang arresting officer, may kaso din. Yes, Sir Rafi, tinitignan po natin yun, katulad po na nabanggit ko sa inyo kahapon. Tinitignan po natin kung meron po silang pagkukulang at kung makikitaan po natin yan, hindi po mangigipit ang pamunuan po ng Manila Police. Dapat ha, at dapat tutukan din to ni Senator Rafi, no? Dapat pinapalo up niya yan. Kasi baka sinasabi lang ng polis dahil nag-uusap sila no? Kasi minsan nagtatakipan talaga yan. Kasi sila yung magkakasama. Pero sa pagkakataong ito, sana hindi, no? Para walang madawit. District para po isang pa yung kanilang kaukulang reklamo laban po dito sa dalawa. Gusto ko po makasuha yung dalawa dahil kung hindi, sir, talagang magpi-privilege speech ako, mag-hearing to sa Senado para hindi na maulit itong ganitong klaseng pangwawalang hiya, pambabastos, hindi lamang sa mga rider kundi sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Kasi ako po bilang chairman, Senate Committee Chairman ng Public Services na kung saan under po sa akin yung mga taga-TNVS, pinoprotektahan ko po lahat ng riders. Kasama po sa proteksyon na ibinibigay ko, proteksyon sa karapatan ng mga riders. Maraming salamat po doon, Sir Rafi. Nakita po natin yung intention nyo para dito sa ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kababayan, dito po sa mga kakalsadahan natin. At yun naman po sa amin, bukas kami doon. Kung ano man po yung inyong mga suggestion po sa amin na makakatulong po sa aming organisasyon, bukas po kami doon at nagpapasalamat po kami doon sa concern nyo para sa ating po mga motorista. Salamat po. Thank you po, Major, sir. So, Major, isama niyo po, Major, yung dalawang arresting officer. Bigyan niyo po ng leksyon kung ano po Yes pwede po, may sir. kaso. Titignan po natin ngayon po, sir. Opo. At saka, they have to undergo training and seminar. Yung sa protocol, kung anong dapat gawin. Kahit nakabaro nila, kapag nakita nila yung kabaro nila, nagwawalang hiya o gumagawa ng hindi tama, they have to arrest. Even if Tama, oo, hindi porket kabaro, doon ka na agad kampi sa isa, no? Sa kabaro mo, tapos arestuhin mo na agad yung ano. Dapat alamin mo muna kung ano yung mga punot dulo. At saka bilang pulis, magiging transparent ka, di ba? Hindi yung kakampi ka na lang agad-agad at poposasan mo yung isang tao. Katulad yan, dawit sila. it's their kabaro. Tama po kayo doon po, Sir Rafi. Kung meron man pong pagkakalimot doon, ikukorek po agad natin. Thank you, Sir Major. Sa barangay daw, kayo pang humingi ng sorry? Opo, kasi natatakot po ako sa kanya dahil ang sabi niya po sa barangay, pasalamat daw po ako, pa-exit na daw siya. Kasi marami na daw siyang murder na kinakaso. Puro murder daw yung ano niya. Puro murder daw ang kaso niya. Oo, Inamin yun, pa niya. Dapat idagdag pa yun. Kasi nabanggit pala sa kanya yan oh. Yun nga lang, kung aaminin. Kasi nabanggit lang wala na may ebidensya. Pero pwede niya pa rin yan yun. Kung magsasampa naman sila ng kaso, malamang yun, idadagdag yan. Kaya sana yung mga sa kapulisan natin, talaga mapanood din tong mga to at saka yung mga nangyayari na to. Wag na rin kayo basta-bastang parang mga siga, no? Kasi isipin nyo na lang, malalagot yung nyo, yung katungkulan nyo, pati trabaho nyo, baka mawalan pa kayo. Ang taas pa naman ang sahod ng mga pulis ngayon dahil si Tatay Diggs, idinoble yun. Dating 15,000 yung pinakamababang mga pulis, naging doble yun. Dati pa yun mga naging 30, di ba? Baka yun yung pinakamababa pa lang na yun Baka nga dahil dumagdag pa yung mga ilang taon, baka mga 35 na yung pinakamababang sahod ng pulis. Syempre yung pinakamataas yung mga general, mas lalo na 100,000 yan. Kaya sana naman pairali natin talagang batas at hindi yung init ng ulo lang.
kaya po ako natatakot. Kaya po ako natatakot doon sa barangay. So, ang ginawa ko na lang po, humingi na lang po ako ng pasensya para lang po baka alis na po agad sa kanya, makalayo na po agad doon sa barangay. Major, awatin niyo po itong si Palma dahil kung hindi, lalong lalala itong problema niya. Kung meron man pong ganun na ginagawa po itong ating police officer po, ay bibigyan po natin siya ng, sabi nga natin doon, ng paalala. Na huwag na natin palalayin yung sitwasyon, sir. Nandito na tayo sa ganito. At kung meron man pong dapat panagutan, dapat pong managot. At kami naman po dito sa Manila Police District, nakita niyo naman po yung ating kagyat na action po. At ginagawa po talaga natin. So sir, sure ba na disalmahan na po si Palma? Opo, naibigay na rin po natin yung report po dito po sa inyong staff at kaakibat na rin po nito yung iba pa pong mga dokumento na nagpapatunay po yung ating kagyat na action at yung pong mga sinabi po natin ay ginawa po natin. Endorsement for the conduct of pre-charge investigation against Police Staff Sergeant Romeo Palma -156097 for grave misconduct. This pertains to the administrative complaint filed against Police Staff Sergeant Romeo Palma -156097 assigned to District Intelligence Division for grave misconduct. Commit any act or omission that constitutes a crime punishable under the revised penal code or special laws where the duration of the imposable penalty is imprisonment or not lower than 6 months and 1 day. Article 282 of RPC grave threat and the violation of COMELEC Resolution 11067-gun ban. Wow, magaling. Okay, Major. Siguro Major, kung ako tatanungin, dapat ikaw ang sumunod na district director dyan. Major, mukhang magaling ka Major Pinabilib mo ako ng Hindi po sir, oras. ano lang po tayo, isang uring manggagawa lang po at tayo po isang lingkod bayan. Nakatulad nyo rin po sir na naniniwala na kailangan po natin proteksyon ng ating mga kababayan. Napakagaling niyo po Major. Salamat po. Attorney Beda Epres, spokesperson Commission on Human Rights. Magandang hapon po Attorney Epres. Yes, good afternoon po, Senator Rafi at Okay. sa inyo pong mga tagapag. Dito po ngayon namin masusubukan kayo. Pakita nyo, kayo po ay kakampi, yung mga inaapi, tinatapakan ng mga karapatang pantao ng mga malit nating kababayan. Magtulungan tayo to help Mr. Lim sa pag-file ng kasong kriminal laban dito kay Sergeant Palma. What do you think? Yes, opo, nagmo-monitor po ako doon sa panayam nyo po doon sa police officers na involved, saka pati po sa complainant. At kung maaari po sana na pumunta sila sa aming tanggapan kahit po mamaya or bukas kung kailan po siya available para po bigyan po namin siya ng legal assistance. Good. Para sa preparation po ng complaint. Maliban po doon sa ipa-file niya po with the prosecutor's office po siguro, kami rin po ay mag-iimbestiga para naman tingnan po yung aspeto ng human rights violation na nakumit po nito mga police officers. Ayan. Sasamahan po namin sa inyong tanggapan, sir. Thank you po. Sige po, papaabangan po namin na Senator Gap. Mula ngayon, Sir Lim, pag nagpatuloy na kayo magsampa ng reklamo, be it admin and criminal, kami po ay nakabuntot sa inyo palagi, nakasama sa inyo palagi to ensure your safety. Okay. Maraming salamat po, Idol. Ano po ang inyong mensahe kay Sargento Palma? Sir, sana po pinakinggan nyo na lang po yung request ko sa inyo na naghahabol po ako ng kita dahil kailangan ko makabayad ng mga bayarin, Meralco, tsaka dahil mapuputulan ako. Kung pinakinggan nyo po ako, nakapagtrabaho po ako ng maayos, siguro nakabayad po ako at hindi rin tayo sana nagkaroon ng problema. Nakikiusap ako sa iyo noon, pero ano po ginawa nyo sa akin. Ilang araw po kayo hindi nakapagtrabaho? Sir, simula nung lang po, nung butuan lang po. Mga isang araw lang po kasi ngayon po, natatakot na Plus po ako. ngayon, 2 araw. Sige po, bayaran ko yung 2 araw mo plus pamasahe. Maraming salamat po. Yes, sir. God and God bless po. Thank you po sa pagpunta. Major, asa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Major. Maraming salamat po Sir Rafi, ganoon din po sa mga kasamahan nyo dyan. At muli po sa ngalan po ng aming District Director, Brigadier General Benigno L. Guzman. Makakaasa po kayo sa tapat na serbisyo or mismo umaksyon. Maraming salamat po. Thank you po, Major Ines, sir. God bless po, Major. Okay, alright. Hanggang dito na lang. Ayun, may 2 kaso na. Binasahan na siya ni Bossing. Yung may hawak siguro sa kanya. Yung police na Iski Palma. Yung nagsalita kanina, yung grave threat at saka misconduct.
And then dadami pa yan kasi pupunta pa sila sa tasamahan pa ni Senator Rapi yan eh. Kaya talagang madidiin yan. Kawawa naman din, no? So kaya sa ating mga kapulisan talaga, maging aware na rin kayo kasi lahat talaga yan, maraming CCTV at lahat ng tao CCTV na rin. May mga kanya-kanyang cellphone. Magbibidyo yan. Tiyak pag nabidyohan ka, makakarating sa kinauukulan yan, lalo na kung kayo ay mga government official. No, mamumukaan kayo eh. Kagaya niyan, makukulong ka pa, di ba? So sa lahat to in general, no? So peace lang. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat mga chong sa panonood po ninyo. At salamat din po sa pag-subscribe, pag-like. Sana po ma-share po natin to para na sa ganun makarating din sa mga ating mga kababayan, lalo na sa OFW. At ayun lang po. Sa muli po, si Chong Paing po ang nagsasabing every gising is blessing.